Okay, hello po, Attorney Town, ha? Dito naman tayo, ha? Oh. Tirik na tirik ang araw, tingnan mo, parang buwan. Bilog na bilog. So sabihin mo, Attorney, bakit naka-jacket ka ng ganyan? Tingnan mo sila. Dahil napakalamig. Maniwala ka. Yan mo, di nga ako pinapawisan, no? 13 to 14 degrees kahit na alas 12 na ng tanghali ngayon. Pero hindi natin pag-uusapan yung weather dito, ha? Sa kapital ng Korea, ang ganda ng lugar nila. Ang ganda dito. Kung pwede dito na lang ako titira. Ang ganda dito sa Seoul, South Korea. Nakakatakot ka lang kasi katabi lang siya ng North Korea. Anyway, pag-uusapan natin yung nagtanong, Attorney, paano kung hindi namin alam yung meron dito? Wow. Puro salad. Steak. Ayan o. Saladilla. Ba, mahilig tayo dyan. Attorney, paano kung hindi namin alam yung whereabouts nung suspect? Hindi namin namukhaan eh. Gabi eh. Di namin kilala eh. Namukhaan ko, Attorney, pero di ko alam pangalan. Nakatakbo eh. Hinold up ako, biglang tumakbo, ganyan. Hinipuan ako, Attorney, biglang naka face mask pala na na iba yung itsura niya, may bigote yung face mask niya. Kung hinablot ko, wala palang bigote pero nagtakip na mata. Hindi ko rin siya kilala. Attorney, alam ko kaklase ko dati yun, hindi ko na maalala yung pangalan. Attorney, hindi ko alam kung saan nakatira, hindi ko alam whereabouts na yun. Uusad ba yung kaso? Aandar ba yung kaso sa prosecutor's office? Yun ang tanong sa atin. Okay? Tingnan mo naman, yung araw. Manino ko. Buhay na buhay yung anino ko sa tindi ng sikat na araw. Pero yung mga tao tulad ko, tatlo pasot ko niyan, ha? Anyway, uusad ba yun sa prosecutor's office, Attorney? Ang tanong, anong iuusad nun kung wala kang pangalan o wala kang whereabouts ng respondent? Magre-reklamo ka pa lang, hindi mo na alam kung sino yung irereklamo mo. Hindi naman pwede yun. Okay? Hindi pwede yun. Napanood nyo na ba yung vlog ko na ganito? Warrant agad, wala pang subpoena. Yan, medyo i-relate nyo dyan. Hanapin nyo na lang yan, panoorin nyo. Nasa channel natin yan. Ngayon, napansin ko sa prosecutor's office, outfit check. Napansin ko sa prosecutor's office na tinatanong na nila kung sigurado ba na tama ang pangalan at address ng dinidemanda mo. Ngayon nung nakaraan nag-file kami, ipoprove nyo yun, susumpaan ninyo yun. Kasi pag napatunayan doon na pineke ninyo yung address, kasi ginagawa yan, kaya sabi ko sa inyo panoorin yung warrant agad eh. Pag nalaman nila na pineke ninyo yung address, pwede kayo makasuhan ng perjury. Baka prosecutor's office pa magsampa ng perjury sa inyo. Sinisigurado na nila ngayon. Okay? Kung wala kang whereabouts nung ididemanda mo, doon na magkakaproblema. Hindi
Hindi natin, paano mo paandarin yung kaso? Paano mo paandarin yung complaint mo, yung demanda? Paano uusad dyan? Hindi mo nga kilala kung sino. Kaya nga nagkakaroon ng tinatawag na cold cases. Oh. Ako, personal experience ko, sinulat ko to dun sa libro na sinusulat ko. Yung classmate ko na napaslang, pulis yun. Saan na ba ako? Parang naligaw na yata ako. Hindi alam kung sino yung umano sa kanya, kung sino yung bumaril sa kanya. Hindi alam kung sino yung pumaslang sa kanya. Yung mga nababalitaan ninyo sa balita, di ba? Yung mga biglang nananakawan o hold up, pinapatay. Oh. Yung mga nare-rape na hindi nila alam kung sino. May kilala ako na ganyan. Sa mga balita, di ba? Di ba hinahanap nila. Nagpa-follow up operation yung mga polis para mahanap kung sino ang salarin. Marami na yan, alam nyo na yan. O, bakit? Kasi kung hindi mo mahanap kung sino yung suspect mo, kung wala kang whereabouts ng suspect, sinong kakasuhan mo? Hindi ka nang pwedeng manghula. Diba? Attorney, ang kalam kong may galit sa kanya, si ganyan eh. Hindi ka pwedeng manghula kung sino lang may galit. Lalo na ikaw, maraming galit sa'yo, masama ugali mo. Ay, hindi ka sabihin, hindi ka pwedeng manghula. Okay? Kaya na, naliligaw na ako. Hindi ko na alam kung nasan ako. Promise. Hindi ka pwedeng manghula. Kaya yung mga polis, hinahanapan nila kung sino yung suspect. Nag-iimbestiga sila, nagbabacktrack sila yung mga nagkakaroon ng banggaan. O, yan. O, yung mga may mga hit and run, yung mga nahuhuli sa CCTV, yung mga nasasagasaan. O, di ba? Binabacktrack pa ng mga polis. Kung kanino yung sasakyan, yung plate number. Bakit? Kasi hindi mo alam kung sino yun eh. Hindi ka pwedeng manghula. Aalamin mo muna kung sino yun. Yung suspect mo. Yung whereabouts nung gusto mong idemanda. Nung gusto mong maging respondent. Kaya, hindi uusad ang kaso hanggat hindi mo alam yung whereabouts. Hanggat hindi mo kilala kung sino yung maaring suspect o sino yung maaring gumawa nung krimen na gusto mong ireklamo. Okay? Yan ang sagot dyan. So, I hope na malinaw na sa'yo, ha? Kung sino ka man ang tatanong. Ito yata. Hindi ko na alam. I'm some kind of lost, you know? O halimbawa, na-backtrack na, nalaman ko sino. Doon pala magpa-file ng complaint. Doon pala magsasampa ng reklamo pag alam mo na kung sino yung fa-file mo na, sino yung ididemanda mo. Doon pa lang maaaring umusad yung kaso. Nakita ko na. Dito kami. Ayan, no? Diyan. Sa street na yan. Okay? Pero hanggat wala kang whereabouts nung dinidemanda mo, nung gusto mong idemanda, hindi mo alam kung saan siya nakatira, hindi mo alam yung pangalan niya, hindi mo alam yung itsura niya. O alam mo yung itsura niya pero hindi mo alam pangalan niya, hindi mo alam kung saan siya nakatira. Mahirap umusad ang hindi uusad ang kaso nun. Sinasabi ko na sa'yo. Hindi rin tatanggapin sa prosecutor's office pa lang, hindi natatanggapin yan. Ha? Kung civil case man yan, saan mo ipapadala yung subpoena, saan mo padadala yung summons. So maraming pong salamat sa pakikinig. I hope na intindihan mo na. Okay? God bless. Siya, hanapin ko pa kung nasan. Mali pala. Mali pala doon. Hanap-hanap.